Ito ang isang bagay na halos hindi kayang gawin ng maraming tao dito sa mundo. Hindi po ito tungkol sa pera, hindi po ito tungkol sa kapangyarihan, hindi po ito tungkol sa fame, kundi tungkol sa pagpapatawad. At minsan po, mas madaling kalimutan po ang Diyos kaysa patawarin ng taong nanakit sa atin. Di ba? Pero noong May 13, 1981, nayanig po ang mundo habang binabati ni Pope St. John Paul II ang mga tao sa St. Peter's Square na kung saan biglang may putok ng baril. 4 na beses po siyang binaril ng Turkish assassin na si Mehmet Ali Agha. At sa loob po ng ilang segundo, ang Santo Papa ay duguang bumagsak. Akala po ng marami, mamamatay na siya. Pero ang mas nakakagulat, hindi po ang pag-survive niya, kundi ang ginawa niya makalipas ang 2 taon. Pumunta po siya sa mismong kulungan. Hinarap niya ang taong gustong pumatay sa kanya at sinabi niya, pinapatawad kita. Ito pong bagay na hirap gawin ng maraming tao ngayon. Dahil sa mundo po natin ngayon, mas normal na lang ang galit, ang cancel culture, ang revenge, ang bitterness, ang pride, kaysa sa mercy. Pero bakit napakahalaga po ng pagpapatawad? At ano ang mangyayari kapag hindi ka marunong magpatawad? Well, ang pagpapatawad po ay isa sa pinakaimportanteng utos ni Jesus. Pero isa rin po yan sa pinakaayaw sundin ng tao. Sabi nga po in Matthew 6:14-15, if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Now, pansinin niyo po ito na mabuti. Hindi po sinabi ni Jesus na optional lang ang forgiveness. Hindi niya po sinabi na okay lang kahit may bitterness ka. Hindi niya po sinabi na basta mabait ka, sapat na. Ang forgiveness ay hindi po decoration ng Christianity. Ito po ay puso mismo ng Christianity. Bakit? Dahil ang buong ebanghelyo ay kwento po ng Diyos na nagpatawad sa makasalanang tao. Ano pong malalim na katotohanan dito? Kung walang forgiveness po, walang Christianity. Kung walang mercy, walang cross. Kung walang kapatawaran, walang kaligtasan. In Ephesians chapter 1 verse 7, sinasabi dito, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ibig sabihin lamang po nito, ang dugo ni Kristo ay dugo po ng awa. Kaya kapag tumanggi ka magpatawad, nako po, unti-unti mong tinatanggihan ang mismong bagay na gusto mong tanggapin mula sa Diyos. Now, ito pong reality. Madaling sabihin po na magpatawad ka. Pero mahirap po gawin kapag niloko ka, pinagtaksilan ka, siniraan ka, iniwan ka, inabuso ka, ginamit ka, winasak ang tiwala mo. At minsan po, hindi lang simpleng pain iyon. Trauma iyon. Sugat po iyon. Gabi-gabing iniisip mo iyon at hanggang ngayon, dala mo pa rin. Ano pong reality dito? May mga tao pong umingiti sa iyo habang sinasaktan ka. May mga taong nagsasabing mahal ka, pero winawasa ka. May mga taong nagdala ng insecurity at takot sa buhay mo. Kaya minsan pong iniisip ng tao, bakit ko siya patatawarin? Hindi niya yan deserve. Di ba? At alam niyo po, minsan, tama ka rin. Hindi talaga nila deserve. Pero ito po ang Christianity. Hindi po yan base sa deserve ang forgiveness. In Romans chapter 5 verse 8 sinasabi dito, while we were still sinners, Christ died for us. Hindi tayo pinatawad ng Diyos dahil deserve natin. Pinatawad tayo dahil mahal niya tayo. Now, ito pong hindi napapansin ng marami. Kapag galit ka sa isang tao, akala mo siya ang pinaparusahan mo. Pero minsan, ikaw pala ang nasisira. Sabi nga in Hebrews chapter 12 verse 15, see to it that no bitter roots grows up. Bitterness is spiritual poison. Ang bitterness po ay parang lason yan. Hindi agad pumapatay pero unti-unti kang inuubos. Nawawala ng peace, lagi kang galit, emotionally exhausted, hindi makatulog, paranoid, suspicious sa lahat, spiritually dry, hirap magmahal muli. At minsan po, kahit wala na ang taong nanakit sa'yo, dala-dala mo pa rin ang kulungan na iniwan niya sa puso mo. Now, ito pong malalim na reality. Kapag lagi mong nire-replay ang galit, ako po, para kang paulit-ulit na bumabalik sa sugat. At inaasahang kusa itong gagaling. In Proverbs 17:22 sinasabi nga po, a crushed spirit dries up the bones. Minsan po ang unforgiveness, hindi lang po spiritually issue. Umaabot ito sa anxiety, depression, emotional exhaustion, pagkawala ng joy. Now, ito pong isa sa pinakamalalim po na bahagi. Habang si Jesus po ay duguan, pinapahirapan, pinagtatawanan, pinagtaksilan, ipinako sa krus, ano po ang sinabi niya? Luke 23 verse 34, Father, forgive them. Pansinin niyo po ito, hindi pa po humingi ng tawad ang nagpapako sa kanya.
pero nagpatawad na si Jesus. Ito po ang klase ng pagmamahal na hindi po maintindihan ng mundo. Dahil ang mundo po ay nagsasabing, gantihan mo, ibalik mo, ipakita mong hindi ka mahina. Pero si Kristo po, anong sabi niya? Magpatawad ka. Ano pong malalim na katotohanan dito? Ang krus po ay hindi lang simbolo ng suffering. Ito ay simbolo ng mercy. Now, ito pong kailangan nating linawin. Kapag nagpatawad ka, hindi po ibig sabihin na tama ang ginawa nila. Hindi po ibig sabihin na wala ng consequence. Hindi po ibig sabihin na papayag ka ulit abusuhin. Hindi po ibig sabihin na magiging close kayo agad. Forgiveness is not equals to trust. Pwede kang magpatawad pero hindi agad magtiwala. Pwede kang magpatawad pero maglagay ka ng boundaries. Well, kahit si Pope St. John Paul II, pinatawad niya ang assassin. Pero hindi ibig sabihin po, pinawala na agad siya. Now, ito pong napaka-importanting reality. Ang forgiveness ay pagpapalaya sa puso mo mula sa pagkaalipin ng galit. Now, ito pong hindi naiintindihan ng marami. Akala nila, weakness ang forgiveness. Pero sa totoo lang po, mas madaling magalit, mas madaling manira, mas madaling maghigante. Pero ang magpatawad, yan po talaga ang mahirap. In Romans 12 verse 21 sinasabi nga, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Well, ano po malalim na reality? Kapag gumanti ka gamit ang parehong galit, nako po, nanalo na ang evil. Pero kapag pinili mo ang mercy, doon po napuputol ang cycle ng hatred. Kaya paano ka magpatawad kung sobrang sakit? Well, ang magpatawad po ay hindi mo talaga kaya mag-isa. Kaya kailangan mo ang Diyos. Dahil ang tunay po na forgiveness ay hindi lang po human strength. Grace po iyon. Minsan, kailangan mo magdasal ng Lord, hindi ko kayang alisin ang galit, tulungan mo ako. Sabi nga po in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ. So, ano po napaka-importanting punto dito? Ang forgiveness ay hindi instant feeling. Ito po ay process, minsan araw-araw mong pipiliin, minsan na may paulit-ulit mong iaalay sa Diyos. Pero habang ginagawa mo po iyon, unti-unting lumalaya ang puso mo. Kaya kakir, sa mundo po na puno ng revenge, ang taong marunong magpatawad po ay kakaiba. Dahil ang tunay po na lakas, hindi po nasa paghihiganti, nasa awa. Kapag kinapitan mo po ang galit, unti-unting lulubog ka sa kadiliman. Kapag kinapitan mo ang bitterness, unti-unti nitong sisirain ang puso mo. Pero kapag pinili mo magpatawad, nako po, kahit mahirap, kahit masakit, doon po nagsisimulang gumaling ang kaluluwa mo. Sa mundo pong puno ng galit, ang taong marunong pong magpatawad ay kakaiba. Dahil ang revenge po ay normal, pero ang mercy, iyon po ay supernatural. Kaya ka-curious, ang tunay po na malakas na tao ay hindi po iyong marunong gumante, kundi ang marunong magpatawad kahit sobrang nasasaktan na. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please comment down below. I will forgive because God forgave me first. Please like and share, ibahagi pa natin ito at supportahan pa natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.